Lumaki na ang tiwala ng mga suki kay Marco. Ang dating maliit na mesa ay hindi na kasya sa dami ng gulay na kanyang binebenta. Dumating ang pagkakataon na lumipat siya sa mas malaking pwesto sa palengke. Salamat sa Diyos, mas maluwag na ito. Mas makakapaglatag na ako ng mas maraming paninda. Marco, ang layo ng narating mo. Dati, isang maliit na mesa lang. Ngayon, may pwesto ka na. Hindi pa ito ang dulo, pero malaking hakbang na ito. Dumating si Aling Cora sa bagong pwesto ni Marco, isang kilalang supplier ng gulay mula sa kalapit bayan. Marco, narinig ko, masipag ka. Kung gusto mo, ako na ang magdala ng ibang gulay dito. Mas mura, mas sariwa. Aling Cora, malaking tulong po yan. Pero kailangan kong siguraduhin na kaya kong bayaran sa tamang oras. Sa sipag mo, hindi ako nag-aanala. Unti-unti, dumami ang uri ng gulay sa pwesto ni Marco. May repolyo, sitaw, ampalaya, at kamatis. Maraming bumibili. Marco, kumpleto ka na pala ngayon. Dito na lang ako bibili. Salamat ko. Ang pangarap ko, hindi lang basta benta, kundi makilala bilang maaasahang tindero. Ngunit hindi natuwa ang ibang tindero, lalo na si Mario. Matagal na nagtitinda sa palengke. Isang stall owner na nakatayo sa tapat ng pwesto ni Marco. Nakakunot ang noo. Hoy Marco, bakit parang gusto mong sakupin ang palengke? Para bang ikaw lang ang marunong magtinda? Mario, hindi ako nakikipagkumpetensya. Ang gusto ko lang, maghanap buhay ng marangal. Ha! Tingnan natin kung tatagal ka. Nang gabing iyon, kinausap siya ni Mang Ernesto. Marco, huwag kang padala sa galit ng iba. Natural lang ang kompetisyon. Oo nga po, Mang Ernesto. Pero minsan, nakakapagod din. Kung gusto mong magtagal, kailangan marunong kang ngumiti kahit binabato ka. Isang pulong ng mga tindero ay naganap upang pag-usapan ng bagong sistema sa palengke. Sa barangay hall, may mga tinderong nakaupo, kabilang si Marco at Mario. Ang inyong lingkod, Barangay Kapitan. Mga kasama, gusto nating maging maayos ang palengke. Huwag kayong magsisiraan. Kasi Kap, etong si Marco, parang gusto nang maging hari rito. Hindi po totoo yan. Ang gusto ko lang ay kumayod ng marangal. Ang tagumpay ng isa, hindi kailangang maging kabiguan ng iba. Dumating si Antonio, isang may-ari ng karinderya. Marco, kung kaya mong mag-supply araw-araw, sa'yo na ako kukuha. Kailangan ko ng sigurado at sariwa. Makakaasa po kayo, Antonio. Hindi ko kayo bibiguin. Ngunit may pangamba si Liza. Sa bahay, gabi, nag-uusap sina Marco at Liza. Marco, baka hindi mo kayanin. Ang dami nang umaasa sa iyo. Liza, ito na ang pagkakataon ko. Kung matatakot ako, paano ko maaabot ang pangarap? Unang araw ng pagsusupply kay Antonio. Umaga, karito ng puno ng gulay at isang palas ng miyon. Dinala ni Marco sa karinderya. Sariwa, gaya ng ipinangako mo. Salamat, Marco. Salamat din, Antonio. Sana maging simula ito ng magandang ugnayan. Sa gitna ng pag-usbong, muling luwapit si Rogelio. Sa madilim na eskinita, Rogelio nakasandal sa gilid. Marco, ang laki na ng negosyo mo. Pero kung gusto mong mas mabilis lumago, may paraan ako. Rogelio, ilang beses na kitang tinanggihan. Hindi ko ilalagay sa peligro ang pinaghirapan ko. Kahit lumalago ang negosyo, may mga suki na nagdududa. Baka hindi ka magtagal, Marco. Baka bukas, ibang tindero na naman. Ang tiwala, dahan-dahang nabubuo. Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon. Minsang naubusan si Marco ng paninda. Si Aling Cora ang nag-abot ng tulong. Marco, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala bukas. Isulat mo na lang. Salamat po, Aling Cora. Hindi ko ito malilimutan. Kumalat ang balita na si Marco raw ay may utang na hindi binabayaran.
Yan si Marco. Lumalaki ang ulo. Hindi marunong magbayad. Mario, kung may utang ako, bakit hindi mo sabihin ng harapan? Huwag mong sirain ang pangalan ko. Sa kabila ng chismis, ipinakita ni Marco ang katapatan. Nagbabayad siya kay Aling Cora sa harap ng ibang tindero. Salamat po sa pagtitiwala. Hindi ko hahayaang masira ito. Si Aling Cora malakas ang boses na sadyang ipinarinig sa ibang tindero sa palengke. Eto si Marco. Alam niya ang salitang tiwala. Nabigyan ng pagkilala si Marco bilang huwarang tindero ng palengke. Marco, inspirasyon ka sa marami. Huwag kang magbabago. Hindi ko po ito narating kung wala ang kiwala ng mga kasama ko. Isang bagyo ang dumating at naapektuhan ang mga gulay. Sa palengke, kaunti ang paninda. Malungkot ang mga tindero. Paano ko masusupply kay Antonio kung koonti ang ani? Kaya mo yan, Marco. Maghanap tayo ng ibang paraan. Nagpakita ng malasakit si Antonio. Marco, naintindihan ko ang sitwasyon. Kahit kaunti lang ang dala mo, tatanggapin ko. Ang mahalaga, hindi mo ako iniwan. Salamat, Antonio. Lalo mo akong pinatatatag. Makalipas ang ilang araw, muling bumuti ang panahon at dumami ang ani. Masayang nag-aayos si Marco ng paninda. Salamat. Bumalik din ang biyaya. May isa pang bagong karinderya na lumapit para kumuha ng supply. Marco, kung kaya mo, sa iyo na rin kami kukuha. Handa akong subukan. Basta huwag mapabayaan ng nauna kong kliyente. Lalong nag-init ang dugo ni Mario sa dumadaming suki ni Marco. Lahat na lang ng suki kinukuha mo. Hindi ka ba marunong makontento? Mario, hindi ko ito inaagaw. Sila mismo ang lumalapit. Ang puhunan ko lang ay sipag at tiwala. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Marco. Hindi na siya nag-iisa sa palengke. Sa kabilang dulo, naroon ang isang karibal na handang agawin ang kanyang mga suki. Si Mario, kilala sa kanyang bilis, tapang at koneksyon. Para sa marami, isa itong bagong atraksyon. Para kay Marco, isa itong mabigat na banta. Aba, bago ah. Ang daming gulay. Mas mura pa. Suki! Lumapit na kayo dito! Pinakamura! Pinakasariwa! Hindi kayo malulugi! Lisa, ito na yon. Pero hindi ko kayang gaya ng ganyang estilo. Kailangan kong manatiling totoo. Marco, alam ng mga tunay mong suki ang halaga ng tiwala. Kahit gaano kaganda ang bagong pwesto, babalik sila kung alam nilang totoo ang tinda mo. Habang dumaraan ang oras, ramdam ni Marco ang bigat ng kompetisyon. Ang ilang suki, lumilipat. Ang iba, nag-aalinlangan. Ngunit nanatili siyang tahimik, umaasang ang kanyang konsistensya ay magdadala ng tamang resulta. Maghapon ng ingay ng palengke. Sa pagtatapos ng araw, kalahati lamang ng paninda ni Marco ang naibenta. Samantalang si Mario, ubos ang paninda at nakangisi. Oh, pare, ganyan talaga. Kung mahina ang diskarte, matatalo ka. Baka gusto mong sumali sa akin, baka sakaling kumita ka pa. Hindi lahat nadadaan sa bilis at ingay, Mario. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Ang labanan ay hindi lamang tungkol sa gulay, kundi sa prinsipyo. Sa mata ng marami, natalo si Marcos sa araw na iyon. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan. Sumunod na mga araw, nakaupo si Marcos sa kanyang lamesa, nakatingin sa mga gulay na hindi maubos. Ang kita, bumababa. Ang mukha niya, pagod at balisa. Dumating ang araw ng pagkatalo. Unti-unting bumagsak ang benta ni Marco. Ang mga gulay nasisira sa mesa. Ang mga suki lumalapit na sa karibal. At ang kanyang pananalig nagsisimula ng mabawasan. Ano bang kulang? Bakit parang hindi na sapat ang sipag ko? Dapat bang sumuko na lang? Marco, hindi sukatan ng pagkatao ang panandaliang pagkatalo.
Masusubukan ka sa panahon ng kahirapan, hindi sa panahon ng tagumpay. Pero Mang Ernesto, paano kung wala nang babalik? Paano kung ito na ang huli? Kung ganun ang iniisip mo, talo ka na bago ka pa lumaban. Tandaan mo, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa gulay. Ito'y tungkol sa pagtitiwala at pagpupursige. Muling dumating si Rogelio. Marco, kaibigan, nakikita ko ang hirap mo. Gusto mo ba ng dagdag puhunan, pera agad, kikita ka ng mabilis, hindi mo na kailangang maghintay? At ang kapalit? Ano naman ang kapalit? Wala, kundi konting bahagi ng kinabukasan mo. Sa harap ni Marco, 200 ang nakalatag. Ang isa, puno ng pasakit ngunit matuwid. Ang isa, mabilis ngunit mapanganib. Sa puntong iyon, hindi pera ang tunay na kalaban, kundi ang sarili niyang pagdududa. Gabi, si Marco at Liza ay nasa maliit na bahay, tahimik, parehong pagod. Sa gitna ng pangungulila at pagod, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Hindi lamang pera ang nakataya, kundi ang tiwala ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Marco, nakikita kong pinapasan mo lahat. Pero hindi mo kailangan mag-isa. Nandito ako. Liza, ayokong madamay ka sa hirap ko. Baka tama si Mario. Baka hindi talaga ako para dito. Kung ganun ang iniisip mo, Marco, anong silbi ng lahat ng pinaghirapan mo? Naniwala ako sa'yo dahil alam kong totoo ka. Kung susuko ka ngayon, para mo na ring iniwan lahat ng naniniwala sa'yo. Habang bumibigat ng usapan, pumasok si Mang Ernesto. Nakikinig, tahimik, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Marco, ang negosyo ay parang pagtatanim. Hindi lahat ng buto sabay-sabay tutubo. May mga darating na peste, bagyo at tagtuyot. Pero king may tiyaga, darating din ang anihan. Kung ganun, hindi ako susuko. Hindi ko ipagkakanulo ang tiwala ninyo. Laban tayo hanggang dulo. Sa gabing iyon, muling tumibay ang puso ni Marco. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga taong nagtiwala sa kanya. At sa gitna ng dilim, muling sumiklab ang apoy ng kanyang pangarap. Kinaumagahan, palengke muli. Si Marco ay nakatayo sa harap ng kanyang lamesa, bagamat mas maliit kaysa kay Mario, puno ito ng malinis at sariwang gulay. Dumating ang bagong araw. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit nagbago na ang pananaw ni Marco. Hindi na ito simpleng negosyo lamang. Ito ay misyon. Patunayan na ang sipag, tiwala at paninindigan ay higit sa anumang panandaliang tagumpay. Marco, balik ako sa'yo. Hindi lahat ng mura, sulit. Sa'yo ko naramdaman ang tiwala. Salamat. Hindi ko kayo bibiguin. Si Mario ay napadaan, nakakunot ang noo at halatang naiinis. Hindi ka rin tatagal. Hindi ko kailangan maging pinakamalakas para manatili. Ang kailangan ko lang ay paniniwala. At iyan ay hindi mo kayang bilhin. Sa pagtatapos ng Season 3, hindi pa nagwawagi si Marco. Ngunit hindi rin siya tuluyang natalo. Natutunan niyang ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa karibal, kundi laban sa sariling panghihina ng loob. At sa pagtibay ng kanyang paninindigan, nagsisimula na ang panibagong yugto ng kanyang paglalakbay